So guys, andito tayo ngayon sa Signal Village National High School na kung saan idaraos ang PNPA Cadet Admission. Cadet! First class Bumanglag, sir. Ha? First class Bumanglag, sir. From province? From Taguig City. Taguig City. So, malapit ka nang gagraduate, di ba? Yes po. So, balang araw, magiging official kita at magiging tanaw kitang sir. So, napakahabang taon, 4 years ang ginugol mo para sa pagsasanay bilang isang kadete. Yes, sir. Ano ang may bibigay mong inspirasyon na mensahe sa ating mga kababayan na gustong magpulis, especially sa paglilingkod sa ating mga kababayan bilang isang opisyal? Meron lang po akong 3 punto kung kayo ay desidido pumasok sa pagiging kadete sa PNPA. Ito po ay dapat kayo ay physically prepared, which is kakailanganin nyo sa rigorous training na Anong rigorous? Marami kasing series ng training sa all throughout cadetship, sir. So, kailangan physically fit kayo, wala kayong injury or any other health problems, sir. And next is, you are also mentally prepared. Kasi, yun nga, malayo ka sa pamilya mo. At the same time, talama kang homesick, tapos yung mga nababalitaan mo sa labas, hindi mo na bibigyan ng pansin ulit yung buhay mo na nasa labas. And also, the last one is spiritually prepared ka rin kasi yan nga, kung wala kang takot sa Diyos at wala kang paniniwalaan, hindi mo masusurvive yung 4 years na cadetship training. So, karagdagan pa, tanong ko sa'yo, inspirasyon na mensahe naman sa ating mga estudyante, college, elementary na makakapanood sa'yo ngayon na para mas maging inspirasyon nilang pasukin o maging miyembro ng Philippine National Police Academy o ng Philippine National Police? Ang aking masasabi lamang para sa mga naghahangad na maging kadete at magsilbi sa bayan ay kung alam nyo sa sarili ninyo na mayroon kayong abilidad o kapasidad na mamuno para sa ating bayan, na siyang magpapausbong at magpapaunlad ng totoo sa atin, ay pumasok kayo. Hinikayat ko kayo na pumasok sa PNPA nang sa gayon ay matulungan nyo ang ating bansa. At di lang ang ating bansa, kundi ang yung sarili, pamilya at yung mga kaibigan. Kasi once na pumasok ka sa loob, mauhun or madedevelop pa, sir, ang yung leadership at the same time yung sarili mo, yung disiplina mo sa sarili at yung mga iba mo pang talent mailalabas mo. At sa pamilya naman, makakatulong ka not just for the financial but also mabuboost mo sila, yung moral nila kasi magkakaroon sila ng anak na kadete which is someday maglilid ng bayan. So hindi talaga may tatanggi na marami talaga nagkukwit, lalo hindi lang sa PSBRC, hindi lang sa PNPA. Ang pangunahing dahilan na kalungkutan o nalolomoral sila, ikaw at ngayon nag-graduate ka na, malapit ka nang gumraduate, ano yung mabibigay mong inspirasyon sa mga papasok sa PNPA nang sa ganun ay hindi sila mag-quit kapag dumating yung sandali na dumating yung panahon na nalulungkot sila sa loob at gusto nilang lumabas, uwi na lang ako kasi hindi ko kayang kalungkutan na ala ko yung family ko, yung nanay ko, yung tatay ko, ano pa man. Ako po, ang aking technique lamang na may babahagi para maging silbing inspirasyon sa mga aplikante natin ay kung ano yung rason mo bakit ka pumasok, ay hindi yung dadalin mo hanggang sa paglabas mo. Unang-una, gusto mo nang lumabas, nalolomoral ka. Isipin mo ulit, bakit nga ba ako pumasok dito sa institusyon na to? Para sa pamilya, para sa pride mo sa sarili. Kasi kapag umuwi ka, naluwaan, na kung saan yun, pinagmamalaki ka na ng magulang mo sa labas, na yung anak ko, magiging tinyet at positive talaga dapat, di ba? Tapos biglang lalabas ka na lang bigla, parang nakakasakit ng pride at the same time sa pamilya mo na pinagmamalaki ka na. At yung huli naman ay para sa bayan, diba? Sayang naman yung kapasidad mo na mag-lead para sa ating bayan kung susukuan mo lang. Saglit lang at mabilis na panahon yung 4 na taon, sir. Requirements ng ating mga gustong maging kadete balang araw. Well, actually, you must be a natural-born Filipino citizen of good moral character, then 18 to 22 years old. Yun naman usually ang hinihingi ng PNPA for those aspiring applicants. And then, actually, mga
graduate ng senior high school can do apply for as long as may papasa nila yung ating written exam, do so. So pag may kasal sila, ma'am? No, they are not allowed. Anybody with parental obligations, they are not allowed. Hindi pala pwede pumasok sa Yes. PNP kapag kakasal na. Yes, Ano po yung ilang mga pangunahing disqualification na hindi makakapasok sa PNP? O kauna-unahan yung meron mga parental obligations. Yung parents sila o kaya Yes. yung may anak sila, bawal Yes, pala. bawal po yun. Then, kailangan wala silang criminal case. Kasi kailangan kasi yun pagka nag-a-apply tayo since alam naman nating lahat na ang PNPA ang nagmo-mold ng future officers. So, there's no bearing para magkaroon ng any aspirants na mayroong criminal background. So ma'am, baka meron po kayong gustong inspirasyon na mensahe na gustong sabihin sa ating mga followers na talaga namang maraming nanonood sa atin na gustong maging police, hindi lang patrolman o patrolwoman, kundi gusto rin nilang maging official balang araw na maglingkod o maging leader sa susunod na henerasyon. Yes, on behalf of PNPA, we're all inviting you to come and join us, heed the call of service, be a PNPA cadet. And by the way, for aspiring applicants, you have to be mentally, physically ready. Because the academy doesn't offer only academics. Huwag kasabay nilang tinetrain, minomold ang cadets along with the academics, the physical strengthening and nurturing of the cadets as well. Signal Village National High School, kasama natin ang ating mga future police officer, yan mga kadete mula po sa PNPA. Siyempre, tatanungin natin sila ano bang magiging inspirasyon na mensahe nila sa ating mga kababayan na gustong tahakin ang pagpupulis, lalong-lana ang pagiging opisyal. Okay, kausapin natin si Cadet 3rd class Yangson, sir. Cadet 3rd class Yangson, sir. So, anong nagbuyo sa'yo para pasukin yung pagiging pulis? Siyempre, maging opisyal balang araw. Sir, na-inspire ako, sir, kasi yung tatay ko, sir, sundalo, sir, kaya gusto kong parang sumunod din sa kanyang mga yapak, sir. Kung hindi man ako napalad, sir, sa PMA, sir, sa PNP ako napasok, sir. Ibig sabihin na-apply ka rin sa PMA. Wow! Hindi po siya pinalad sa PMA, pero pinalad naman siya sa pagpasok po sa PNP. So, salamat. Okay, dito naman, ikaw naman si Cadet 3rd class Pineda, sir. Oh. Yes, sir. Nag-udyok sa akin pumasok sa Philippine National Police Academy is yung pag-reciprocate ng effort na binigay sa akin ng gobyerno. Yung tatay ko kasi, sir, is isang non-commissioned officer. Kinakamusta ko yung tatay ko na si Police Master Sergeant Pineda Bluebell ng DHSU EPD. Sir. Yun. O, sige, anong may inspire na mensahe na mabibigay mo sa ating mga kababayan na gustong maging pulis? Yan. Ang masasabi ko lang sa mga kabataan na katulad ko na nag-aspire na maging isang kadete or public officials or police officer in the future ay kailangan nyo ng malakas na pag-iisip, malakas na pangangatawan, at ambisyon sa buhay na tapusin ang mga kakaharapin yung challenges sa Philippine National Police Academy at sa dadaan ng mga training, sir. Yan. Ikaw naman si Cadet 3rd class Karabay, sir. So, anong nagbuyo sa'yo para pasukin ang pagpupulis at maging opisyal? Siyempre, magiging ma'am kita, kayo, balang araw, di ba? Ano naging dahilan? Ang naging dahilan ko po, sir, simula bata pa lang po, sir, gusto ko na po maging pulis talaga. Tapos itong PNPA po, mas na-motivate po ako na pasukin po yung academy para maging official po sa mga next na taon, sir. Anong inspirasyon na mensahe mo sa ating mga kababayan? Siyempre, lalong-lalo sa kabataan na gustong maging pulis. Yan. Ang mensahe ko lang, sir, sa mga kabataan na gusto maging pulis, kailangan, sir, may concern sa public. Yun. Malasakit. Tapos, malasakit, sir. Tapos, kailangan buo yung loob nila na pumasok sa organisasyon, sir. Yan. Ito nga pala si Cadet 3rd class Karabay, sir. So, ikaw naman, anong inspirasyon na mensahe na mabibigay mo sa ating mga kababayan na gustong maging pulis? O ano mo ng pangalan mo? Cadet 3rd class Eslava, sir. Okay, sige. So, ang una, bukod sa lakas ng isip, lakas ng pangangatawan, dapat meron ka ring spiritual sa sarili. Yun, tiwala. Kasi kung wala si God or yung pinagkakatiwalaan natin, wala tayo dito. So, si God yung nagbibigay sa atin ng lakas at yun yung isang inspirasyon ko na nagpatuloy at ngayon ay pinupursige na tapusin tong pagiging kadete. Yan, PNP, mga Diyos, unang-una yun, ako. Sige, next, ikaw naman si
Good morning, sir. Good afternoon, sir. Ako si Cadet Second Class Roldan. Second class, batang-bata. Taga saan ka? Taga Taguig. Sa Taguig. Sa may South Signal Village. Malapit lang dito. So ikaw, anong nag-udyok sa'yo para pasukin o magserbisyo publiko sa ating mga kababayan? Unang-una yung mabibigay ko sa kanilang payo is magpalakas sila ng katawan, magkaroon ng plano sa buhay, tapos magkaroon talaga ng determinasyon na tapusin yung kanilang pinasok, lalo sa pagpupulis kasi hindi ganun kadali yung magiging training at mahirap, pero dapat kayanin at determinado. Opo. Next, ikaw naman, si... Good afternoon, sir. Cadet, Ito ka na? 23 years old, sir. 23 years old. Yes, So sir. ikaw, anong pangalan mo? Cadet second class awid, sir. Taga saan ka? From Barangay Fairview, Quezon City. So ikaw, ano naman ang naging dahilan at inspirasyon mo bakit gusto mong maging pulis? Unang-una, sir, yung tatay ko, sir, isa rin siyang police, sir. Anong rank? Police captain, sir. Saan po nakasign? Sa QCPD, sir. Shoutout mo tatay mo. Sir. Police captain awid pa. So anong inspirasyon na mabibigay mo sa ating mga kababayan para tularan ka na maging miyembro ng Philippine National Police o ng PNP? Unang-una, kung alam nyong gusto nyong tumulong sa bayan na nasa puso nyong tumulong ng kapwa-tao, maganda na sumali kayo sa PNP o kaya PNPA dahil ito ay magandang career path para makatulong sa mga kapwa natin tao, sa mga kapamilya natin na gusto natin tulungan. Yan. Pangalan mo? Cadet second class awid, sir. Okay, lastly, ikaw. Ito, matikas to eh. Anong class? Cadet second class chan, sir. Yan. Anong inspirasyon na mabibigay mo sa ating mga kababayan na gusto maging pulis? Yung mabibigay kong inspirasyon sa inyo is, unahin niyo si God na hingin niyo sa Kanya yung kung ano ba talaga yung direksyon na ibibigay niya sa inyo. Pangalawa, isang karangalan na magserbisyo para sa bayan. It's a privilege na mabigyan tayo ng opportunity na magserbisyo tayo sa bayan. Tapos, kung nabigyan tayo ng pagkakataon na magserbisyo sa bayan, pahalagaan natin ito. Ganun na rin yung ginagawa ko ngayon na pinapahalagaan ko na isa akong kadete. Pagkat isa itong privilege na nakamit ko. At yun ay dahil sa tulong din ng Panginoon. So, ang tanong ko, siyempre nasa 4 years yan, di ba? Ano nagiging inspirasyon mo at anong iniisip mo kapag naalala mo o pumapasok yung kalungkutan kapag nasa PNP ka o nasa training? Habang nasa loob ako, yung unang pumapasok sa utak ko para hindi ako sumuko. Una yung dahilan ko kung ba't ko pinasok yung PNP. Yun na nga, gusto ko talaga na magserbisyo ako para sa bayan. Pangalawa na rin doon yung pamilya ko na patuloy na sumusuporta sa akin. Sila yung nagbigay din sa akin ng lakas at sila yung patuloy na sumusuporta sa akin. Ayaw ko silang biguin na basta-basta na lang sumuko sa loob. Kaya patuloy ako na nagtitraining at nagtatrabaho sa loob. Yan, balang araw po, tatawagin ko silang sir, ma, maging officer ko sila. Salamat po sa pagpapaunlak nyo at pagbibigay ng inspirasyon na mensahe sa ating mga kababayan na gustong maging pulis. Ako po si Police Senior Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz at ito ang Tambayan ng Pulis News Vlog. God bless us po. The views and opinions expressed by the hosts, vloggers do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO, and the PNP.